Well, let me say with a very clear voice, targeting vital infrastructure, whether it be water desalination facilities, water tanks, food reserves, medicine reserves or medicine production facilities, any kind of infrastructure that is what sustains people's lives is a grave danger for the people of the region and beyond. Whether this is, whatever party is doing this needs to stop immediately. Nanawagan ang Qatari government sa mga naglalabang bansa sa Middle East, partikular sa US, Israel at Iran na tigilan na ang pag-atake dahil nadadamay na ang mga sibilyan. Ayon kay Qatari Foreign Affairs Minister Majid bin Mohammed Al Ansari, posibleng mauwi sa humanitarian catastrophe ang nangyayaring gyera sa Gulf region. This region cannot take these kind of attacks on its facilities. We will see a humanitarian catastrophe. So we've seen these attacks in both sides of the Gulf. They have affected people's lives immediately, and civilian people in cities should not be targeted in any war, in any conflict. Ayon sa opisyal, mayroong nakalatag na precautionary measures ang kanilang bansa. Nagagawa rin aniya nilang monitor ang mga pag-atake sa kanilang teritoryo. Ang desisyon nilang itigil ang operasyon ng kanilang mga oil refinery ay upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa at ng mismong mga pasilidad. Kinondina ng opisyal ang pag-target ng mga naglalabang panig sa mga energy installations dahil malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa Gulf region kundi sa buong daigdig. The attacks on energy facilities that has happened also on both sides is a dangerous precedent that will cause not only the region to lose economically, it will cause repercussions throughout the world. Bunsod nito, nanawagan si Qatari Foreign Minister Majid Al Ansari sa lahat ng mga bansa na magtulungan upang matigil ng sigalot sa gitnang silangan at maiwasan na ang maraming buhay na mawala at mga pasilidad na masisira. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.